Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Tiyak nang tataas ang pamasahe dahil sa mega oil price hike ayon sa Transportation Department. Ang inaabangan na lamang ay kung magkano at kung kailan yan ipatutupad. Para maibsan ang dagok sa public transport, ay inihahanda ang 5,000 pisong ayuda para sa mga driver nito. At nakatutok si Ivan Mayrina. Matagal nang umaaray ang mga tsuper at ilang petisyon na para sa taas pasahe ang nakabinbin sa LTFRB. Pero dahil sa ipinapatupad pa ngayong mega oil price hike, sabi ng Transportation Department, sigurado na raw na magkakaroon ng fare hike. They submitted a recommendation. They said we have to recompute your numbers. We have to recrunch your numbers. Mukhang hindi tutok na. Meron na tayong decision na magkakaroon ng fare hike. We just don't know how much. The final numbers. Is that safe to say? Yes, that's it. There is going to be a fare hike. As to the final numbers, yes. Pero ayaw pang sabihin ng DOTR kung kailan yan ipatutupad at kung magkano ang magiging taas pasahe. Inaasahang malalaman yan sa linggong ito. Yan daw ang pinakahihintay ng mga tsuper, lalo't malaking kabawasan sa kanilang kita ang malakihang oil price hike. As of kahapon, nag-average na kami sa 400 to 500 pesos na nawawalang kita kahapon lang ito. Batid daw yan ng gobyerno, kaya nasa Malacanang ngayong umaga mga Metro Manila mayors at kalihim ng Transportation Department at DSWD para sa agarang 5,000 pisong ayuda para sa mga tsuper. Hindi na lang kasi sila public utility drivers, kung hindi maituturing na natin silang mga individual in crisis situation dahil apektado na ang kanilang mga hanap buhay. At diyan papasok ang AICS or the Assistance in Individual in Crisis Situation Program ng DSWD. Cash ang bigayan ng ayuda simula sa Martes at unang mabibigyan ang mga tricycle driver na nasa pangangasiwa ng mga lokal na pamahalaan, sunod ng mga jeep. Pero lahat, mga driver ng bus, taxi, TNVS at mga delivery rider, basta nasa transportasyon, makakakuha kalaunan. Sisimulan lang ang rollout sa Metro Manila pero lahat daw ng tsuper at operator sa buong bansa ay makakakuha. Walang utos ng ating Pangulo is nationwide. So, i-kick off lang natin sa Metro Manila pero sunod-sunod na ho yan, hindi na yan magtatagal. One after the other mangyayari ho yan. Total, ang DSWD naman, may nationwide offices kami who will do the simultaneous payouts. Ikinatuwa ng transport groups ang anunsyong ito, lalo't uunahin ng mga tricycle. Yun nga lang, panawagan nila sa mga lokal na pamahalaan, ayusin ang listahan. Sana lang sa 1,493 na munisipyo sa buong Pilipinas at saka sa 149 na cities, yung mga listahan po kasi wala pa, kaya medyo yun po isang problema na napakabagal. Iba pa ang fuel subsidy na 5,000 pesos din mula naman sa LTFRB. Pero bago mabigay ito, kailangan mo nang tumagal ng isang buwan ng $80 kada barile sa presyohan ng krudo sa world market at kailangan may certification ng DOE bago maipamahagi. Para makatulong naman sa mga provincial bus at sa mga delivery truck halimbawa, nakikipagtulungan din ang Transportation Department sa mga toll operators para sa diskwento sa toll. Kami po ay nagpapasalamat sa toll operators natin na sila naman po ay sumang-ayon. Yun yung mga ibang mga sinasabi natin, non-cash at saka mga other intervention and measures na ginagawa po ng pamahalang nasyonal. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. At dahil din sa mega oil price hike, kaya nagmahal na rin ang galunggong, ang karning baboy at ilang klase ng gulay na posibleng masundan pa ng bigas. Gumagamit din kasi ng langis ang mga magsasaka at mangingisda, kaya target din silang bigyan ng fuel subsidy. Nakatutok si Bernadette Reyes. Kasunod ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, tumataas na rin ang presyo ng ilang pagkain tulad ng galunggong na biglang sipa ang presyo. Kahapon, ang benta namin 280 to 60. Ngayon, 340. Kasi tumaas. Ang laki ng itinaas. Ipapatong nila yung expenses nila sa isda. May bahagya ring pagtaas sa presyo ng patatas at Baguio beans. Pati presyo ng karne ng baboy may dagdag presyo na rin. Yung sa karne, about 30 pesos yung in-increase ng lempo. So it's really on the cost of movement of goods. Pag magmahal din yung imported na feeds, feed wheat, mais, soya feed meal, pag yan dumating sa atin in-import, mas mahal,
mag-translate ito to higher production cost. Yun ang magiging epekto niya. Sa Marikina Public Market, mas mahal na ang benta ng mga supplier ng baboy sa mga retailers. Pero hindi pa raw nila pinapasa sa mga mamimili. 380 pa rin bentahan. Kailan po kayo magtataas? Pag tumas pa ulit lang isang beses. Kasi malaki naman si shoulder, 10 pesos na. Tumas ang gasolina, di ba? Kaya nagtaas kasi transportation bago makarating naman to dito, mga baboy na to, kumakain ng gas. Bukod sa tumataas na presyo ng liempo, galunggong at ilang gulay, ayon sa Department of Agriculture, maaari ring tumaas ang presyo ng bigas. Kung titingnan mo yung presyo ngayon ng farm gate, plus idadagdag pa itong epekto, posible yan talaga na magkaroon ng epekto sa presyo ng bigas. Kasi yung farm gate ngayon naglalaro, yung basa, 20 to 25. So dadagdagan ng 3 piso para i-dry yan, so 23 to 28. Kung merong additional gastusin, so we can expect na magkakaroon ng dagdag ng presyo ng bigas. I cannot say for sure exactly when, but there will be some increases. Para maibsan ang epekto ng lumulobong presyo ng produktong petrolyo, maglalabas na ng fuel subsidy para sa mga kwalipikadong magsasaka at mangingisda sa susunod na 2 linggo. Sila yung mga may-ari o nagrerenta ng mga makinarya at bangka. May 10 billion pesos rin mula sa Presidential Assistance to Farmers, Fisher Folks and Families na nakalaan para sa panahon ng kalamidad, pero pinag-aaralan na rin gamitin ngayong mataas ang presyo ng produktong petrolyo. Meron din kaming nakikita pa na possible na pondo na mga previously na released din sa fuel subsidy na hindi pa nagamit, na nasa DBP ngayon, na instead na ibalik sa Treasury ay pwede rin naming pag-aralan na i-retain sa DA para ma-release din sa ating mga magsasaka at mangingisda. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Mahigit 800 kilo ng umano'y shabu ang nadiskubre sa sumadsad na speedboat sa Paluan Occidental, Mindoro. Tinutugis ang 2 sakay nito na mabilis na tumakas. Nakatutok si June Veneracion. Sa gitna ng masamang panahon at malakas na alon, isang speedboat ang sumadsad sa baybayin ng Paluan Occidental, Mindoro. Sakay nito ang 2 hinihinalang foreigner. Nabutas yung bangka niya, yung speedboat niya. Tumabi siya doon banda sa Barangay Harrison. Nung nilapitan sila ng mga tao, ayaw nilang tumanggap ng tulong. So yung mga tao nagduda kasi hindi sila naiintindihan, hindi marunong magtagalog. Itinawag ito ng mga residente sa military base kaya rumisponde ang mga sundalo. Sa loob ng nasirang speedboat, nakita ang mahigit 40 sako na may foreign markings. Sa ngayon po, ongoing pa yung inventory natin, pero based on sa na-recover, more or less nasa 860 kilos yun of suspected shabu. Ang standard value po nung na-recover natin doon, na na-turnover po sa atin, is 5,848,000,000 pesos. Pero agad tumakas papuntang gubat ang 2 sakay ng speedboat. Nagsasagawa na ngayon ng hot pursuit operation laban sa kanila. Through continued cooperation and vigilance, we can prevent the proliferation of illegal drugs and ensure the safety and security of our people. Nakatakdang i-turnover sa PNP at PIDEA ang bilyon-bilyong pisong hinihinalang shabu. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. At kaugnay pa rin ang balitang yan, nahuli na ng 2nd Infantry Division ng Philippine Army ang 2 dayuhang sakay ng speedboat na tumakas. Mga Chinese national umano ang mga suspect. Dadalhin ang mga dayuhan sa kustodiya ng PNP para sa investigasyon. Sakto 1 taon na mula nang arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng ICC. Inalalayan ng kanyang mga taga-suporta at ipinagdasal na mapauwi na siya sa Pilipinas. May hiwalay ring pagtitipon ang mga kaanak ng mga biktima ng drug war. Nakatutok si Mark Salazar. Ngayong unang anibersaryo ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, ipinagdasal ng mga taga-suporta niya sa isang misa sa Davao City ang ligtas na pagpapauwi sa dating Pangulo. It is unthinkable that a government, no matter the political differences,
with the administration would send a citizen to a foreign jurisdiction to be detained and tried for crimes against humanity na walang basehan at walang maayos na witnesses. Ayon kay Vice President Sara Duterte, hindi sila titigil sa paghiling sa ICC ng interim release o pansamantalang paglaya ng kanyang ama. Every time merong opportunity na mag-apply ng interim release, si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay gagawin yon. Inalala rin ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte ang pag-aresto sa ama. Para sa kanila, ito ang araw kung kailan kinuha si Duterte sa kanyang mga anak at apo at kung kailan ipinahiya umano ang dating Pangulo sa buong mundo. Nagtipon din ang mga taga-suporta ni Duterte sa tapat ng Korte Suprema sa Maynila. Sigaw nila, desisyonan na ang habeas corpus petition ng mga anak ni Duterte na humihiling na utusan ng gobyerno na pauwiin ang kanilang ama. We want to know whether or not tama yung ginawa ng gobyerno o kaya mali, whatever it is, nakapag-desisyon na, we can move on to other things. Isang taon na ho. Medyo nangangamba na ho ang maraming mga nagmamahal kay Digong. Hindi naman namin kinikilala yung ICC. Kami lahat, lalo na ako. Pilipinas to, dapat hindi nga dinala doon si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang mga kaanak naman ng mga biktima ng madugong drug war, nagpapasalamat sa pag-usad ng kaso sa kanilang misa at programa. Mahalaga yung paggunita, pag-alaala, sapagkat ito'y isang patunay sa katotohanan na naganap. Halo-halong pakiramdam, pero lahat sila ay may pasasalamat, lahat sila ay mayroong pahayag na kagalakan na umuusad ho ang kaso. Sa parehong programa, may dalawang earned din na itinurn over sa kanilang mga kaanak matapos i-examine ang kanilang mga labi. Nanawagan din sila sa ICC na kumpirmahin na ang charges laban kay Duterte at arestuhin ang mga umano'y co-perpetrator niya. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Sa loob ng isang taon, gumulong ang reklamong crimes against humanity of murder and attempted murder laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang unang naging dating Pangulong humarap sa International Criminal Court. Ang mga naganap mula sa kanyang pagkakaaresto hanggang sa mga naging hakbang ng prosekusyon at depensa ng kanyang kampo. Balikan natin sa pagtutok ni Chino Gaston. March 11, 2025, may sinalubong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte pagkalapag niya sa NAIA mula kanyang biyahe sa Hong Kong. A warrant of arrest. So, you will just have to kill me. Kung hindi ako papayag, kung kakampi ka dyan sa mga puti. We're just going through the process. Kaugnay ito sa reklamong crimes against humanity of murder and attempted murder na inihain sa kanya sa International Criminal Court dahil sa kanyang madugong kampanya kontra droga. Ineskortan siya papuntang Villamor Air Base at sinilbihan ng arrest warrant na inisyu ng ICC. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. Pagkain naman ko eh. Paano na pagkain? Sa kabila ng tangkang pagharang ng kanyang mga kaanak at taga-suporta, 18 years old siya. 18 years old siya. 18 years old siya. Walang kaso. 18 years old siya. Akin na yung anak ko! Sino ba ang mas mataas sa iyo? Kausapin mo. Okay, higher than you. Hihilain ko yan. Hihilain ko yan. Naku, maniwala ka, hihilain ko yan. naisakay si Duterte sa chartered flight papuntang The Hague sa the Netherlands. Ikinulong sa ICC Detention Center si Duterte at naging unang dating Pangulong ng Pilipinas na pinaharap sa ICC. Ang Rodrigo Roa Duterte. That's my... Diyan ka pa.
first middle name is Roa. His surname is Duterte. Habang nakakulong siya, kinwestiyon naman ng kanyang defense team ang jurisdiksyon ng ICC. Humiling din sila ng interim release o pansamantalang paglaya at ng indefinite adjournment dahil sa kawalan na umano ni Duterte ng kakayahang makaalala kaya hindi na kayang sumalang sa paglilitis. Pero karamihan sa mga petisyon nila ay mababasura kahit iapela pa sa appeals chamber. Pinagbigyan naman ang hiling noon ng depensa na may pagpaliban ang confirmation of charges na unang itinakda dapat noong Setyembre at natuloy lamang nitong Pebrero. Dito, inilatag ng prosecution ang kanilang argumento kung bakit dapat tumuloy sa paglilitis ang proseso. That's the man before you for this hearing, even if he's not in court today. He repeatedly promised to kill people, his own people, if elected president. He said it, he did it, that's who he is. He won the election, became president on 30 June 2016, and did exactly as he said he would. He murdered thousands of people by taking the Davao model nationwide. Bagay na hinarang ng depensa. The defense firmly submits that the pretrial chamber should not commit any one of the 49 incidents to trial unless it concludes that there are substantial grounds to believe that Mr. Duterte's criminal linkage and liability has been established for each one. Mula nang magtapos ang confirmation of charges hearing noong February 27, may 60 araw ang ICC Pre-Trial Chamber 1 para ilabas ang kanilang pasya kung tuluyan bang lilitisin si Duterte. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston Nakatutok, 24 oras. Pinangangambahang tumaas ang presyo ng gulay kung titigil ang mga magsasaka sa pag-ani ng kanilang mga pananim. Daing nila, lugi na raw kasi sila dahil sa taas ng presyo ng langis. Kaya pinag-aaralan na raw ng Kapitolyo ang pamimigay sa kanila ng subsidy. At mula sa La Trinidad, Benguet, nakatutok live si Ian Cruz. Ian. Vicky, umaaray na nga ang mga magsasaka dito sa Cordillera dahil sa taas ng presyo ng langis. Yung mga biyahero naman na ating nakausap, sinabing baka hindi maiwasan na itaas ang presyo ng gulay na inihahatid nila dyan sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng bansa dahil nga sa taas ng gastusin nila ngayon sa diesel. Tambak ang mga ibinabagsak na repolyo sa trading center ng La Trinidad, kaya 5 pesos per kilo na lang ang benta ng magsasakang si JR Gabol sa 5 toneladang kalakal. Kulang yan para sa gasto sa pagsasaka, bayad sa tagakamada sa trading post at sa gasto sa 5 oras na biyahe mula Bauco Mountain Province dahil sa mega oil price hike. Posibleng hindi anya siya mag-ani na posible ring gawin ng iba pang magsasaka. Wala lang. Pag yung talagang lugi, malulusaw lang doon sa garden. Bakit po? Kaysa naman abunadong magbiyahe. Kasi kahit ibiyahe mo yan, madideficit ka rin. Lugi rin. Kung tutuusin, stable naman ang mismong presyo ng gulay sa La Trinidad ayon sa asosasyon sa bagsakan sa ngayon. Pero kung hindi magde-deliver ang mga magsasaka dahil kinakain ng presyo ng langis ang kanilang kita, kukulangin ang supply sa palengke kaya magmamahal ang gulay. Example, pag repolyo, pag 4 lang ang kaya ng repolyo, paano transportation 8 na? Hindi sila magkakat. Sigurado, konti lang dumating dito, di tataas ang presyo. Hindi lang naman sa delivery gumagamit ng langis ang mga magsasaka. Ayon kay Jonah Cabaling na bumiyahe rin ng 5 oras mula sa Bugyas, Benguet. Pati ngayong susunod na itatanim namin, pag walang crudo, wala kaming pandidilig kasi gamit namin water pump. Pinag-aaralan na ng Kapitolyo ang pagbibigay subsidy sa mga magsasaka ng gulay para pamalit sa dagdag gasto sa krudo, para tuloy ang pagsasaka, pag-ani at paghahatid ng gulay sa bagsakan. Kailangan talaga yan kasi siyempre sustainability pa rin. Pwedeng makapagtulong tayo ng financial assistance for transport, for fuel, at least makadala pa rin sila ng mga gulay natin sa merkado.
Sa tatlong malalaking gasolinahan sa La Trinidad, nasa 85 pesos hanggang halos 97 pesos na ang litro ng diesel ngayong ikalawang araw ng utay-utay na mega oil price hike. May kasunod pang installment ng presyo bukas. Matataas din ang presyo sa malalayong bayan ng Benguet pero malalapit naman sa taniman ng gulay. Pero ang issue sa isang gasolinahan sa Bugyas ay kawalan ng supply kaya nagsara na lang. Vicky, patuloy ang monitoring ng LGU ng Benguet kung may mga gasolinahan ba na labis-labis yung ginagawang pagtataas sa presyo ng kanilang produktong petrolyo. At Vicky, ang mga sabi na sa atin ni Governor Diclas, ang mapapatunayan nga na lumabag ay isusumbong nila sa DTI para maipagharap ng kaukulang reklamo. Yan ang latest mula rito sa Benguet. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Happy midweek, chikahan mga kapuso! Added katatakutan ang hatid ng bagong poster para sa inabangang horror film na Huwag Kang Titingin. Ang cast na may mga first time na ring gawin para sa pelikula, hanggang saan kaya dadalhin ng kanilang tapang at takot? Makichika kay Athena Imperial. Gen Z barkada fighting for their lives ang mapapanood sa horror film na Huwag Kang Titingin ng GMA Pictures at Mentor Productions. Excited na sina PBB Celebrity Collab Edition 2.0 housemates Sofia Pablo at Marco Masa sa showing ng pelikulang tinapos bago sila pumasok sa bahay ni Kuya. May hinahabol kaming deadline, so sabi namin, ibibigay talaga namin yung best para din paglabas namin, yung project na babalikan namin, talagang nakaka-proud siya na ipakita sa mundo. Iba yung klase ng build-up. Iba yung merong tinatago yung character ko na natatakot siyang harapin. But eventually, kakailanganin niya itong harapin. So, ibang klaseng character arc siya. Hindi naman nakalain ni Allen Ansay at Anthony Constantino na ang kanilang magiging first ever movie makapanindig balahibo. Meron kaming eksena na sa cemetery yung kinunan. Isipin mo yun hating gabi tapos kinukunan nyo sa cemetery. It's a horror film, so I really rely on the co-actors to help me get into my character. In addition to that, the setting made it really very easy to get into it. Unang pagkakataon naman para kay Michael Sager na gumanap sa horror genre. Ang dami palang energy na kailangan. Pag sisigaw ka, pag natatakot ka, mabigat siya. Sa character naman ni Sean Lucas, makaka-relate ang mga content creator na walang takot kung kumasa sa viral challenges. After ni AJ Tacos, like something that's really relevant right now, na yung mga people, like what you're willing to do for fame. Filipino folklore na hinaluan ng cloud chasing ang tema ng pelikula, kaya abangan ito sa mga sinihan sa April 15. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Hindi lang isa kundi 19 na warrant of arrest ang inihain laban sa lalaking sangkot umano sa mga panloloko na nakapampiktima rin sa ilang pulis. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Sa parking lot ng isang hotel sa Pasay City, inaresto ng mga tauhan ng CIDG Detective and Special Operations Unit ang lalaking wanted sa 12 counts ng syndicated staffa, large-scale swindling at iba pang kaso. Sinunan siya mula sa kanyang bahay sa Parañaque at inaresto rito sa bisa ng 19 na warrant of arrest mula sa iba't ibang korte. Ginamit niya yung cryptocurrency or Bitcoin para makapag-inganyo siya ng mga bibiktimahin niya. At may pangako na 20% in a matter of 6 months or 3 months na ibabalik po sa kanila yung 20% or madadagdagan ng 20% yung kanyang ininvest na pera. Kabilang sa mga nabiktima ay mga pulis. Inaakala po nila na talagang kikita po sila sa ganyang pag-i-invest. Only to find out later na ito pala isang scam. Nasa 300 million pesos ang nakuha umuno ng suspect sa mga biktima. Ayon sa CIDG, hindi basta-basta naresto ang suspect. Ito ay kahit pa merong 19 na warrant of arrest na na-issue sa kanya. Meron daw kasi itong koneksyon o network sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kabilang na nga riyan ang Law Enforcement Agency. 2 linggong minanmanan ng DSOU ang suspect nang makumpirma ang lokasyon nito rito sa Metro Manila.
Nagtago na rin po siya kasi mula nung lumabas po ang kanyang warrant, nagtago po siya at hindi siya nagtatagal sa isang lugar. Siguro dahil sa takot na siya ay mahuli, kaya palipat-lipat po siya ng lugar. Inaalam ng CIDG kung merong nasa likod ng suspect na may kinalaman sa Bitcoin. Nakakulong na sa CIDG ang suspect na nagulat anya nang arestuhin siya. So hindi niyo alam na meron kayong warrant of arrest? Alam po. Alam mo may warrant of arrest ka, pero ba't ka nabigla kung dinampot ka ng mga pulis? Hindi ko in-expect kasi. Hindi ko in-expect. But you knew na may mga nagreklamo sa'yo? Yes, actually, inaasikaso na rin po. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Mataas na nga ang presyo, halos wala rin daw dumarating na supply ng diesel sa ilang gasolinahan ngayon. At kapag nagtuloy-tuloy, posibleng magsara raw muna ang ilan. Nakatutok live si Mariz Umali. Mariz. Vicky, sa pag-ikot natin sa iba't ibang mga gasolinahan ngayong ikalawang araw ng malawakang oil price hike, bugos sa nadagdagan pa ang taas singil sa mga produktong petrolyo, ay dagdag-dagok din daw ang dulot ng limitadong supply, lalo na ng diesel, sa parehong maliliit at maging malalaking mga kumpanya ng langis. Alonzo Dinjoro. Dahil sa nagpapatuloy na krisis sa Middle East, 2 araw na wala ng supply ng diesel ang gasolinahang ito. Buti na lang ay may nairasyon na raw sa kanila ngayong umaga. Pero ang epekto, ramdam na sa negosyo maging ng mga empleyado nito. Medyo nawalan kami ng customer po that day. Then yung sa mga tao po namin, bali binabawasan po yung pasok, ginagawang skeletal po. So walang pasok yung iba, wala rin pong walang sweldo po. Maging sa gasolinahang ito, naubusan din daw ng diesel mula kahapon matapos dagsain ng mga nagpakarga nitong Lunes bago ang malawakang taas singil. Ang problema, hanggang ngayon, wala pa rin daw silang natatanggap na bagong supply ng diesel. Gayong sa normal na pagkakataon, araw-araw daw dapat ang delivery nito. Ang pinaka-update lang namin was pila pa siya sa terminals since yun nga sobra-sobra yung demand across the Metro Manila. So one of a kind yung situation ngayon since yun nga grabe din yung demand. Ang pangamba nila, worst case scenario, pag wala pa rin kami replenishment within a couple of days, we might have to close down the station since wala rin naman kami masaserve na product. So sana, kung pwede silang makapag-source ng alternative channels kung saan makakuha ng fuel products, much better. As of now, mukhang yun nga, because of the crisis in the Middle East, mukhang strained the supply lines ng fuel products in the Philippines. So, yun, hopefully matulungan tayo. Ngayon ang day 2 ng pautay-utay na pagpapatupad ng mega price hike. Ang naunang pagtaas kahapon, nadagdagan ngayon ng 7 pesos and 30 centavos kada litro sa diesel, 3 pesos and 50 centavos kada litro sa gasolina, at 8 pesos and 40 centavos kada litro sa kerosene. Kaya ang mga tsuper na siyang unang tinatamaan ng mga taas presyo, umaangal na. Sobrang taas eh. Wala na dating 15 hours lang kami nagdadrive ngayon, halos magdamag na para kumita lang kami, may mauwi sa pamilya. Hindi naman po namin kayang ihinto dahil wala naman po kami isusuporta sa aming mga pamilya, sa anak. Mabigat to kasi unang-una wala kaming mahanap na pasahero sa kalsada rin. Pinabayad ng pasahero, pinanggas mo lang din extend mo yung biyahe mo. Para kumita ka kahit na kaunti. Mandalang dati ang inukrudo ko. Ngayon, magiging 900 na. Yung biyahe ganun pa rin, isa rin. Bali, kumikita kami dati ng 800, ngayon malamang nasa 500 na lang. No choice eh. Katulad yung sinasabi ni Martin na na lang daw, construction. Naku, mas mahirap naman yun. Vicky, ang magandang balita dito sa gasolinahan na kinaroroonan ko ay ngayon lamang may dumating ng truck na magre-replenish sa kanilang supply ng diesel. Pero abutin lamang daw yan ng ilang araw at kakailangan talaga nila ng tuloy-tuloy na supply. Kaya naman pakiusap ng mga lahat ng apektadong mga sektor sa pamahalaan, bagamat deregulated, ay sana raw gumawa ang pamahalaan ng paraan ng makahanap ng iba pang mapagkukunan ng mga produktong petrolyo para maibsan kahit papano ang pasakit na nadadala-dala sa ating mga kababayan. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mariz Umali. Bagaman hindi pa ramdam sa Pilipinas, bumagsak na ang presyo ng langis sa world market. Kasunod ng pahayag ni US President Donald Trump na posibleng
patapos na ang paggera nila sa Iran. Pero may banta pa rin ang Iran na haharangin ang mga delivery ng langis. Kaya sabi ng mga eksperto, hindi dapat magpakakampante. Nakatutok si JP Soriano. Tuloy pa rin naman ang pambobomba sa Middle East na ikinawasak ng mga infrastruktura at ikinasawi ng daan-daang tao. Pero ibinibida na ni US President Donald Trump na patapos na ang giyera nila sa Iran. Very complete ang paglalarawan niya sa giyera sa panayam ng isang American TV network. Very soon naman ang paglalarawan niya sa hiwalay na pagharap sa media. Kasunod na mga pahayag mula sa mahigit $100 kada barrel ay biglang bumagsak ang presyo ng krudo sa world market sa halos $90 kada barrel. Hindi pa yan ramdam sa presyohan sa Pilipinas dahil yung pagmahal sa world market noong nakaraang linggo pa ang sinasalamin ng mega oil price hike sa ngayon. Pero sabi ng ilang eksperto, makikinabang ang Pilipinas kung totoo ang sinabi ni Trump, hindi lang sa presyo ng langis. Sana nga matapos na dahil para magkaroon na or repatriate na at masiguro ang kaligtasan ng ating mga OFW. And at the same time, the rising prices of oil and gas because of this conflict. Kabilang sa nakakaapekto sa presyo ng langis ang delivery nito mula Middle East na kailangang ilusot sa makitid na Strait of Hormuz na kontrolado ng Iran. Sabi ngayon ng Revolution Guards ng Iran, hindi sila papayag na dumaan dito ang langis kung tuloy ang pag-atake ng Amerika at Israel, gaya ng nasasaksihan pa. Banta ni Trump sa social media kung haharangin ng Iran ang oil delivery, 20 beses na mas matinding pag-atake ang ikakasa nila. Kaya sabi ng isa pang eksperto, hindi pa tiyak na patapos na ang digmaan. Ang mga factors na maaaring magpabilis na matapos yung digmaan, pero na nakikita rin natin may mga factor na maaaring patagalin to. So ang analysis ko dito, let's wait and see kung talaga nga magtatapos to. Kaya sa ngayon, hindi dapat magpakakampante at huminto sa paghanda ang gobyerno ng Pilipinas. I don't think that the Philippine government should be lax. If we're gonna look at the pattern of how Trump is looking at the world, we can really see that sometimes he wants to dictate it on his own terms, but it doesn't always follow na that's the reality. At habang wala pa talagang katiyakan kung makakatotoo ang pahayag ni Trump, sabi ng mga eksperto dapat to talagang maghanda ang lahat. Hindi lang sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo, pati sa pinangangambahang pangmatagalang epekto nito sa mga OFWs. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Sa kabila ng mega oil price hike dulot ng tensyon sa Middle East, tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na maayos ang lagay ng supply ng petrolyo ng Pilipinas. Yan at iba pang issue, sinagot ng Pangulo ng makapanayam ng media sa pagtapos ng kanyang working visit sa Amerika. Tinutukan ni Joseph Borong. Sa harap ng krisis sa Middle East, pagsisiguro ng Pangulo may sapat na supply ng krudo ang Pilipinas at hindi dumadaan sa Strait of Hormuz ang krudong kinukuha ng Pilipinas. In terms of supply, we are in good shape. And not only do we have inventory in the Philippines, we also are awaiting some supplies coming in that are in transit. Ang pinaaral ko lang kung yung mga in transit, baka naman nandun sila sa lugar ng peligro. So para maging accurate yung kalkulasyon natin. Pero hindi naman daw. Yung pagsara ng Strait of Hormuz, hindi kasama dun sa kalkulasyon so far. Hihintayin daw muna talaga ng Pangulo ang committee report ng Kongreso bago niya sertipikahan na urgent ang mga panukalang bigyan siya ng emergency powers para suspindihin o bawasan ang excise tax na sinisingil sa mga inaangkat na produktong petrolyo. Hiniling ng Pangulo sa Kongreso na kapag pumalo ng $80 kada bariles ang presyo ng krudo ay pwedeng gumamit ng emergency powers. Actually, I will declare it as urgent because there's no point declaring it as urgent before the committee report has been completed. What we asked of the legislature is really very simple, is that when the price of oil, at least this is the original version, when the price of oil has breached $80 per barrel on average for a month, then the emergency powers can be exercised. Does that mean that you will necessarily do it?
but it can be exercised by the President. Yun lang ang hiningi. Sa talumpati niya sa harap ng special plenary session na inorganisa sa United Nations para sa kampanya ng Pilipinas para sa isang non-permanent seat sa UN Security Council, nanawagan ng Pangulo para sa kapayapaan sa gitnang silangan at sa iba pang lugar na may sigalot. We join calls for restraint, a de-escalation and cessation of hostilities, respect for international law, including the UN Charter and humanitarian law, and for all concerned to return to the negotiating table for peace. At sa kampanya para sa isang Security Council seat, sinabi ng Pangulo na handa raw ang Pilipinas na gampanan ang papel na ito, lalo pat matagal na ang kooperasyon ng Pilipinas sa United Nations. The Philippines stands ready once again to contribute, to help calm voices of division, provide a voice of balance, to shun ambition for service, and always as a voice for principled peace. I stand before you to humbly petition for your support for the Philippines. Sa pagkampanya ni Pangulong Bongbong Marcos para maging non-permanent member tayo ng UN Security Council, binigyan diin niya at halaga na simula ng buuin ang United Nations, isa tayo sa mga founding members ito, ay kutawang na ng UN ang Pilipinas. At kung papalarin at maging miyembro tayo ng Security Council, ay pagpapatuloy ng Pilipinas ang ganyang klaseng kooperasyon. Sabi ng Pangulo, kung ang matagal na relasyon ng Pilipinas at United Nations ang titingnan, ay magandang tsansa ng Pilipinas na makuha ang non-permanent seat para sa taong 2027 hanggang 2028. Ayon naman kay Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, hindi naman nangangamba ang Pilipinas kung may issue ang bansa sa pagitan ng ilang bansa tulad ng China. How does China think of our campaign to be a member? May ano ba? Ano ba? It's a family of nations, so may mga perceptions sila, but this is the UN. So it depends who is going to support us. Kung may China ba, nag-object ba siya? You cannot object to election. Ayaw mo, magboboto. Gusto mo. 2/3 ng 193 na mga miyembro ng United Nations ang kailangan ng Pilipinas para maging non-permanent member ito ng UN Security Council. Sa June 3 ang magiging botohan para dyan. Ilang beses na naihalal na miyembro ng UN Security Council ang Pilipinas noong 1957, 1963, 1980 at 2004. Mula rito sa New York, para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Bukas si Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senador Ping Lacson na imbestigahan ang mga alegasyong naghatid ang 18 mga dating sundalo ng mali-malitang pera sa ilang mga opisyal. Pero yan daw ay kung aayusin ang kanilang salaysay dahil sa ngayon may mga butas daw ang kanilang kwento. Naunang kinwestiyon ni Senador Marcoleta si Lacson kung bakit hindi niya ito iniimbestigahan. At ito ay nauwi sa palitan ng patutsadahan ng dalawang senador sa iba't ibang issue. Nakatutok si Mav Gonzalez. Mula sa issue sa China, pag-iimbestiga sa flood control projects hanggang revelasyon ng mga umano'y ex-marine na naghatid ng mali-maletang pera umano sa mga opisyal ng gobyerno, mainit na pinagtatalunan ni Senador Ping Lacson at Rodante Marcoleta. Ngayon, may bago silang pasaring sa isa't isa. Enough is enough kasi sobra na eh. Namimihasa na. Ba't kaya kayo ang favorite niyang sisihin? Siguro mas pogi ako sa kanya. Reaksyon dito ni Marcoleta, nakikita mo naman, di ba, kung sino? isang pinagtatalunan ng dalawang senador ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa maaanomalyang flood control projects. Giit kasi ni Marcoleta, ipatawag sa pagdinig ang 18 nagpakilalang dating tauhan ni dating Congressman Zaldico na nag-deliver umano ng mali-maletang kickback sa ilang opisyal ng gobyerno. Sabi ni Lacson na chairman ng Blue Ribbon Committee, may mga butas ang affidavit o salaysay ng 18. Napaka-improbable, napaka-impossible na ma-accomplish yung deliveries nung ganong karaming pera. And, you know, I have it on a good source na yung withdrawals during the period in question, sabihin natin 2022 hanggang 2025, ang biggest single withdrawal, 20 billion lang eh. Lahat ng sinabi ko ron na dapat puntahan niya, sapagkat yun ang sinabi niya, lahat ng ebidensyang kakailanganin, pupuntahan natin. Ang dami ko sinabi sa aking privilege. Kung sino-sino ang dapat napuntahan.
Di ba? Hindi niya sinagot. Punto ni Lacson, kahit paanong kompyutan niya, hindi kayang i-deliver ang 805 billion na binabanggit nila. Pero kung magbibigay raw sila ng maayos at kapani-paniwalang affidavit, bukas daw si Lacson na ipatawag sila sa pagdinig. May invitation ko kay Atty. Baligod ayusin yung affidavit and come up with something na believable, then why not? Alam mo, hindi naman natin sabing walang deliveries. For sure, merong nangyaring deliveries. Pero wag nilang i-exaggerate kasi lalong walang mangyayari sa investigation kung guguluhin mo. Hirit pa ni Lacson, tila pinaparot lang ni Marcoleta ang posisyon ng China kaugnay sa West Philippine Sea. Yung kanyang pronouncements about China, about the West Philippine Sea, talagang swak na swak do sa website, official website ng Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. So what does that indicate or tell you? Di ba? Unsettling, to say the least, because this is national security that we're talking about. Sagot ni Marcoleta, kailan siya nagsabi ng pabor sa China? Sininiwala ka sa kanya? Kayo. Ano sinabi ko tungkol sa China? Paano ko dinepend ng China? You tell me. When? When? Tell me. Yung sinabi ko, pabor sa China? When? Dagdag niya, walang issue kung banatan din siya ni Lacson, pero dapat aniya, huwag ilihis ang issue. Sawang-sawa na ako sa hit na yan. Hindi na ako tinatablan yan. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Sa sobrang taas ngayon ng presyo ng gasolina, umigting ang mga panawagan para alisin o bawasan hindi lamang ang excise tax sa mga produktong petrolyo, kundi pati ang value-added tax o VAT. Yan at iba pang mga panukalang tinalakay ng mga mambabatas para maibsan ang pasanin ng publiko. Sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Pumasa na sa House Committee on Ways and Means ang panukalang bigyang kapangyarihan ng Pangulo na suspindihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo para hindi masyadong tumaas ang presyo. Hirit naman ngayon ng isang kongresista, baka pwede ring suspindihin ang 12% value-added tax sa mga produktong petrolyo. Ang mas nagpapatindi po sa damdamin ng ating mga kababayan ay sobra-sobra at patong-patong yung mga pagbubuwis sa atin. I'm calling for not only the suspension but the total repeal of 12% VAT as well as excise taxes on oil. Sa inilabas na computation ng Department of Energy, lumabas na sa kada litrong halaga ng gasolina, 29% o halos 1/3 ang napupunta sa mga buwis gaya ng excise tax, value-added tax at iba pa. Sa kada litro naman ng diesel, 22% o halos 1/4 ng presyo nito ang napupunta sa excise tax, value-added tax at iba pa. Kaya hiling ng mga tsuper na humarap sa joint briefing ng Senate Committee on Energy at Ways and Means, baka maaari rin daw alisin ang VAT. Tingnan po natin, yung dalawang buwis ng sa Pinong Oil ay halos 15 pesos per liter po yung nakapatong. Kaya kung titingnan po natin, kung kami po ay nagkukonsume ng 30 liters per day, ay halos 1,000 mahigit na yung nawawalang kita sa hanay po ng mga driver. Hindi lang dapat excise tax yung tanggalin at dapat tanggalin din po yung VAT. Base sa projections ng Department of Finance, mahigit 16 billion pesos ang kikitain ng pamahalaan sa VAT kung aabot ng $80 per barrel ang Dubai crude. Aakyat ang kita sa mahigit 27 billion kung sasampa sa $90 per barrel ang Dubai crude. Pag umabot ito sa $100 per barrel, mahigit 38 billion pesos naman ang kita. Sa pulong ng House Committee on Transportation, sinabi ng Department of Finance na pwedeng gamitin ang pondo sa mga subsidy. This will be used for targeted subsidies po. Actually, it will need a legislative support. Ayon sa Department of Energy, dahil sa krisis sa Iran, 7 to 13 pesos na ang itinaas ng presyo ng gasolina, 17 pesos at 50 centavos hanggang 24 pesos at 25 centavos sa diesel at 32 pesos hanggang 38 pesos at 50 centavos sa kerosene.
So, this is the biggest jump so far in history. This is not the highest price, pero this is the biggest increase at one point. The more concerning part is diesel. Kasi diesel, 65% of diesel is used by public transportation. Kaya sabi ni Caloocan City 2nd District Representative Edgar Erice, pag tumaas pa ang presyo ng mga produktong petrolyo, baka pwede itong isubsidize ng gobyerno. Kung darating na doon sa worst case scenario, na talagang makaka-apekto na sa ekonomiya natin, the government can also subsidize fuel cost. Pati yung food transport. Hindi tataas gano yung bilihin. At marami pang mga basic commodities na hindi aakyat ang presyo. Yung iba pong ating mga nagdi-deliver po ng mga gulay, bigas na nagmumula po sa iba't ibang probinsya, yung iba po dyan naman ay walang franchise, so wala po tayong record. Yung iba naman po may franchise, papasok naman po siya sa truck for hire. We'll take note of your suggestion, but please also take into consideration that we have limited fiscal space at this moment. Hirit naman ni Suerte Party List Representative Arlene Ayon, bakit hindi raw suspindihin muna ang paghuli sa mga lumalabag sa batas trapiko? Pwede ba nating no apprehension muna for 2 weeks or 3 weeks for the meantime habang naghihirap yung ating mga tao, lalo na sa mga single motor kasi yun ang ginagamit ng mga parents para sa paghatid sa mga bata sa school. Bagay na inalmahan ng Land Transportation Office para sa kaligtasan sa kalye. Road safety po ito Yung mga ina-apprehend po namin, yung may mga violations. So kung magko-comply po yung mga kababayan po natin at hindi sila gumagawa po ng mga traffic violations, wala po silang problema sa amin sa LTO. Rekomendasyon naman ng Department of Trade and Industry, suspindihin muna pati ang government share sa port at cargo logistics at maglagay rin ng moratorium sa toll fee sa cargo at delivery vehicles. We recommend the temporary suspension of government shares on port and cargo logistics handling costs imposed by the Philippine Ports Authority, Cebu Ports Authority, and the Subic Bay Metropolitan Authority. And we also recommend the temporary moratorium on toll fee for cargo and delivery vehicles transporting basic necessities and prime commodities products traversing the major expressway. On enforcement, we will not hesitate to prosecute the profiteers. Ayon kay Cayetano, aprobado na in principle sa komite ang panukala at depende na lang sa pinal na bersyon kung suspensyon o bawas lang sa excise tax ang pwedeng gawin ng Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Nasa kote naman ang umano'y fixer na ilang taon nang nakikipagtransaksyon sa labas pa mismo ng tanggapan ng LTO sa Laguna. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Nang maiabot na ang pera sa kanilang target, kumilos na ang NBI Laguna District Office para huliin ang kanilang pinakapakay. Huli sa akto habang nakikipagtransaksyon ang isa umunong fixer sa labas ng tanggapan ng LTO sa Laguna. Ayon sa NBI, nagpapanggap na konektado sa LTO ang naturang lalaki at kanyang ibang kasamahan para makahingi ng bayad kapalit daw ng kanilang serbisyo. For some reason, hindi yata nakapasa sa examination. Nung ma-meet niya ang fixer na ito, sinabi ng fixer na sa nakapalit ng halagang kanyang babayaran ay magagawa ng paraan na may ipasa ang examinations para eventually ma-issue na siya ng kanyang driver's license. We processed the complaint, took the sworn statement, and eventually conducted surveillance. Inaalam na ng NBI kung sino pa ang nabiktima ng grupo ng suspect na nag-ooperate ng ilang taon na. Wala pang pahayag ang suspect na na-inquest na sa reklamong usurpation of authority dahil sa pagpapanggap na konektado sa LTO. Paalala ng Land Transportation Office sa lahat ng may transaksyon sa kanilang opisina. Pagka po may mga lumapit sa kanilang ganyan, wag po silang magtitiwala dyan. O wag silang magpapaasikaso ng mga dokumento nila, lisensya nila o rehistro nila. Ito po yung scammer fixer. So, iwasan po nila yan kasi ikapapahamak po nila yan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok, 24 oras. Nilinaw ni Pangulong Bongbong Marcos kung bakit hindi pa napapauwi sa bansa si dating Congressman Zaldico. You do not send your own police
to go and pick him up. Kasi wala naman jurisdiction ng police doon. It will have to be with the assistance of the hosting country. Ayon sa Pangulo, nasa Portugal ngayon si Ko, kaya patuloy na nakikipag-ugnayan ang Pilipinas sa Portugal. Sinabi rin ng Pangulo na humiling na ang gobyerno ng red notice sa Interpol. Nitong Enero, sinabi ng Interior and Local Government Department na nasa isang gated community sa Lisbon si Ko na meron umanong Portuguese passport. Isa rin sa mga hadlang sa pagpapauwi kay Ko ang kawalan ng extradition treaty sa pagitan ng Pilipinas at Portugal. Mga kapuso, lumakas at isa ng tropical storm ang bagyong minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Meron na itong international name na Nuri at huling namataan ng sentro sa layong 1,265 kilometers, silangan ng Eastern Visayas. Mabagal niyang kumikilos pasilangan papalayo sa Pilipinas. Nananatiling mababa ang tsansa nitong pumasok sa PAR habang patuloy ang paglayo ng bagyo. Mas kakaunti na ring lugar ang apektado ng trough o yung extension ng bagyo. Northeast monsuno amihan naman ang makakaapekto sa iba pang panig ng bansa. Ayon sa Pag-asa, posibleng magpatuloy pa ang ihip ng amihan hanggang sa susunod na linggo. Base sa datos ng Metro Weather, may kalat-kalat na ulan pa rin sa Luzon bukas, lalo na bandang hapon sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon, Mimaropa at Bicol Region. May posibilidad din na maging maulap sa Metro Manila, kaya nananatili ang tsansa ng ulan sa ilang Luzon. Sa Visayas, mababa ang tsansa ng malawakang ulan. May mga panandalian lamang na ulan sa ilang lugar sa Aklan at Negros Island Region. Hapon din mataas ang tsansa ng ulan sa Mindanao, kasama po ang Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Heavy to intense rain sa ilang probinsya, kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Nilinaw ng CIDG na nasa kustudiya nito ang mga pulis na akusado sa kaso ng missing sabongeros para matiyak na hindi sila makakatakas. Tugon yan sa pangamba ng mga kaanak ng mga nawawala na baka mabigyan sila ng special treatment kung hindi sila ililipat sa regular na selda. Bukod dyan, hindi pa nila ma-turn over ang mga pulis sa kustudiya ng Bureau of Jail Management and Penology dahil may hinihintay pang commitment order mula sa korte. Hiniling din ng mga abogado ng mga pulis na manatili ang mga kliyente sa PNP custody dahil sa banta umano sa kanilang buhay. Pagtitiyak ng CIDG, hindi binibigyan ng special treatment ang mga akusadong pulis. Umasa na sa ikalawang pagbasa sa plenaryo ng Kamara ang panukalang batas na magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na suspendihin o bawasan ang excise tax sa mga petroleum products. Sa ilalim ng House Bill 8418, pwedeng magpatupad ng full or partial suspension ng excise tax sa produktong petrolyo ang Pangulo kung umabot sa $80 per barrel ang Dubai crude ng isang buwan o kung may idineklarang national emergency o calamity na sinertipikahan ng Energy Secretary dulot ng labis-labis na pagsipa sa presyo ng pump prices. Dadaan pa sa ikatong pagbasang panukala bago tuluyang maaprubahan ng Kamara. Ang bersyon ng panukala sa Senado hindi pa tinatalakay sa komite. Inilahad ng National Bureau of Investigation na wala umunong nakita sa flight logs ng air taxi tungkol sa sinasabing biyahe ng isang dating Philippine Marine na naghatid umano ng pera sa bahay ni Pangulong Marcos sa Ilocos Norte. Sa affidavit kasi ng 18 ex-Marines, kaugnay ng kickback sa mga maanumalyang proyekto ng gobyerno, sinabi ng isang Sergeant Belnard Tube na isinama daw siya ni dating Congressman Zaldico papuntang Ilocos Norte para maghatid ng 5 maletang pera sa Pangulo. Sumakay daw sila sa eroplanong may tatak na air taxi. Pero sabi ni NBI Director Melvin Matibag, sinabi mismo ng air taxi na sa kanilang flight logs, wala raw nakitang biyahe na magkasama sina Zaldico at Sergeant Tube mula 2023 hanggang 2025. Hinihingan pa namin ng pahayag si Sergeant Tube. Nag-issue kami ng subpoena duces tecum sa air taxi. At sumagot ng air taxi na meron pang board resolution na kasama na notarized na from 2023 to 2025 walang sa flight logs walang record na si Zaldico at si Sergeant Tube nagkasama sa isang flight na inarkila na ang eroplano ng air taxi.
So very clear yon. Nagsumite na ng appearance ad cotelam ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa nakabinbinyang impeachment complaints sa Kamara. Tinanggap ito ng House Committee on Justice nitong Lunes, March 9. Nakasaad dito na hindi inaalis ang anumang jurisdictional at iba pang objection sa proceedings o ang karapatan ng bise sa iba pang hakbanging legal. Kasama sa mga magsisilbing abogado ng Vice Presidente, si Attorney Sigfrid Fortun at ilan niyang kasamahan sa Fortun, Narvasa and Salazar Law Office. Pero paniwala ni Justice Committee member Congressman Terry Ridon, hindi ito otomatikong nangangahulugang magsusumite ng sagot si Duterte. Merong hanggang Lunes para maghain ng bise ng kanyang tugon sa mga alegasyon. In good condition na muli ang tanghalan ng kampiyon grand finalist na si Yula Bautista matapos mahimatay sa gitna ng kanyang recent performance sa singing competition. Pero si Yula, kaya pa bang muling sumabak sa tanghalan? Makichika kay Nelson Canlas. Sa gitna ng performance ni tanghalan ng kampiyon grand finalist Yula Bautista sa TikTok Lock kahapon, bigla siyang tumumba at nawala ng malay. Agad namang binigyan ng paunang lunas si Yula, nilagyan ng oxygen at isinakay sa wheelchair bago isinugod sa ospital. Matapos ang di inaasahang insidente, nagpaunlak si Yula ng interview sa GMA Integrated News. Pansing bumalik na ang kanyang masayahing disposisyon, palabiro at palatawa ang singer. Pero bakas ang kanyang pag-aalala sa tuwing binabalikan ang oras na natumba siya on Nationwide TV. Ang naramdaman ko po is namanhid yung lower body up to my arms and then hanggang sa umakyat po siya sa face ko. So, doon po ako nag-worry sa sarili ko na wala na ako masyadong naririnig. Parang everything is a blur. Tapos, ang nasa isip ko na lang, baka nasa-stroke ako. Ano nga ba ang posibleng dahilan nito? Sabi po ng medic is lack of oxygen. Possibly because of the corset that I was wearing. Kasi I was wearing it for 5 hours, more than 5 hours na. Ex-senadora po kasi ako. So gusto ko po, stage rehearsal pa lang. Kung ano po yung tindig ko, opo, ganun po ako. Gusto ko, kung ano po yung magiging appearance ko sa TV, pinapractice ko na po siya beforehand. Stage rehearsal pa lang po, naka 6 inches heels na ako, naka corset na ako na dress. Even po yung one-on-one rehearsal with the coach, naka corset na din po ako. And ayun, sobrang haba po nung time na suot-suot ko siya. Nagpa-check up na rin siya para siguraduhing maayos ang kanyang lagay. So nagpa-ECG po ako, nagpa-X-ray, and everything, all the tests po pinarun sa akin. And tomorrow, I have consultation din po with psychiatrist. So just to make sure na everything is cleared. Umabot si Yula sa 7th round ng kompetisyon. Kahit kasama na siya sa Grand Finals, gusto daw niyang iangat pa ang laban para paabutin hanggang round 10. Pero ayon sa kanya, tila siningil na siya ng kanyang katawan. Nanghinayang po talaga ako. Kasi minsan ka lang mabigyan ng chance na maging undefeated. Kumbaga gusto ko talaga siyang ilaban. This is something that I cannot take for granted. Kasi bihira to. This is a very rare opportunity. And of course, I take all the responsibility po na nangyari po sa akin. Kasi inabuso ko din po talaga yung katawan ko. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's my chika this Wednesday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky Emil. Welcome back, Iya. Welcome back, Iya. Salamat. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.